Ang nakakapasong sikat ng araw sa isang maunlad na nayon ng mga mangingisda ay tila biglang humina ng isang itim at makintab na sasakyan ang marahang pumasok sa kanilang makipot na kalsada. Huminto ang lahat ng gawain. Ang mga mangingisdang nag-aayos ng kanilang mga lambat ay napatingin. Ang mga tindera sa maliliit na stall ay napahinto sa pagtawag ng mga mamimili. Maging ang mga batang naghahabulan sa tabi ng dagat ay natigilan. Hindi sila sanay sa ganitong karangyaan. Isang premium na taxi mula sa airport na ang presyo ay katumbas na marahil ng isang buong taon nilang kita ang huminto sa tapat ng pinakamalaki at pinakamagandang bahay sa buong nayon. Isang bahay na may dalawang palapag, matitibay na haliging gawa sa bato at may matayog na tarangkahang bakal na may masalimuot na disenyo. Ito ang bahay na naging alamat sa kanilang lugar, ipinatayo ng isang lalaking naging simbolo ng tagumpay. Bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang matipunong lalaki ang bumaba, ang balat ay kayumanggi dahil sa 5 taong pakikipagbuno sa init ng araw sa gitna ng karagatan. Nakasuot siya ng mamahaling damit, may relos na kumikinang sa kanyang pulso at salaming pang-araw na nagkukubli sa mga matang pagod ngunit puno ng pananabik. Siya si Victor, ang mandaragat na umalis bilang isang simpleng binata at ngayon ay nagbabalik bilang isang hari. Isang malalim na paghinga ang kanyang pinakawalan, nilalanghap ang pamilyar na amoy ng alat ng dagat na humahalo sa hangin ng kanyang sinilangang bayan. Isang malawak na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa likod ng sasakyan naroon ang 2 malaking maleta na puno ng mga mamahaling pasalubong at isang bag na naglalaman ng salapi, bonus mula sa kanyang huling paglalayag. Kumakabog ang kanyang dibdib sa matinding pananabik. 5 taon. 5 taon ng pagtitiis sa alon bagyo at walang katapusang pangungulila para lamang sa sandaling ito. Nilarawan na niya sa kanyang isip ang mainit na yakap ni Catherine, ang kanyang minamahal na asawa, at ang matamis na halik ng kanilang munting prinsesang si Nia, na iniwan niyang isang sanggol pa lamang. Catherine Nia, nakauwi na si Papa, bulong ni Victor. Sa sarili ang kanyang boses ay puno ng kagalakan. Pumasok siya sa tarangkahang hindi nakakandado. Sa malawak na bakuran, isang bagong-bagong SUV ang nakaparada, ang kintab nito ay sumasalamin sa sikat ng araw. Muli siyang napangiti. Isang patunay na ang mga perang ipinapadala niya buwan-buwan ay napamahalaan ng maayos ng kanyang Tio Ricardo, ang kapatid ng kanyang yumaong ama na pinagkatiwalaan niyang mag-alaga sa kanyang pamilya. Assalamualaikum, malakas na sigaw ni Victor nang buksan niya ang malaking pinto na gawa sa narariya. Isang malamig na hangin mula sa air conditioner ang sumalubong sa kanya. Ang sahig ay gawa sa mamahaling marmol, ang mga muebles ay mga imported na leather sofa at isang chandelier na gawa sa kristal ang nakasabit sa gitna ng sala. Ang lahat ng karangyaang ito ay bunga ng kanyang dugo at pawis. Waalaikumsalam. Isang tinig ng babae ang sumagot mula sa loob, kasunod ng mabilis na mga yabag. Isang babaeng nasa katanghalian, ang edad na kasuot ng sedang duster at napupuno ng alahas. Naginto ang leeg at mga braso ang tumakbo papalapit sa kanya. Ito ang kanyang Tia Imelda. Sa likod nito marahang naglalakad ang kanyang Tio Ricardo, may hawak na tabako at nakasuot ng mamahaling batik. Victor, anak ko, salamat sa Diyos at nakauwi ka, humagulgol si Imelda at niyakap ng mahigpit si Victor. Ang mga buwayang luha ay nagsimulang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Bakit hindi ka man lang nagsabi na uuwi ka na? Sobrang miss ka na namin, anak. Tinapik ni Ricardo ang balikat ng pamangkin. Tingnan mo nga naman, lalo kang tumikas, Victor. Halos hindi na makapagsalita sa tuwa ang tiya mo. Akala namin ay sa susunod na buwan pa ang uwi mo. Ginantihan ni Victor ang kanilang mga yakap. Sila ang nag-iisang pamilyang natitira sa kanya, ang nag-aruga sa kanya mula nang maulila siya sa mga magulang.
Sinadya ko po, Chutia. Gusto ko po kayong sorpresahin. Sagot ni Victor habang ang kanyang mga mata ay abalang naghahanap sa bawat sulok ng bahay. Hinahanap niya ang dalawang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay. Nasaan po pala si Catherine at si Nia ang tahimik yata ng bahay? Nasa kwarto po ba sila? Puno ng siglang tanong ni Victor. Handa na siyang tumakbo paakyat sa kanilang silid upang yakapin ang kanyang mag-ina. Ngunit sa isang iglap ang mainit na pagbati ay napalitan ng isang nakakabinging katahimikan. Ang masayang nangiti sa mukha ni Imelda ay biglang naglaho na palitan ng isang pinilit na kalungkutan. Binitawan niya ang pagkakayakap kay Victor at yumuko, tila naghahanap ng tamang salita. Tumingin siya kay Ricardo na para bang humihingi ng pahintulot na magsalita. Si Ricardo naman ay bumuntong hininga lamang at umiling ang mukha ay nagpapakita ng matinding pag-aalala. Bakit po, Tiyatyo? Bakit po kayo natahimik? Giit ni Victor. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. May sakit ba si Catherine na paano? Siniya hinawakan ni Imelda ang kamay ni Victor. Ang mga daliri niyang puno ng gintong singsing, mga gintong nabili mula sa pera ni Victor ay humigpit sa pagkakahawak. Victor anak, kailangan mong magpakatatag ha, sabi ni Imelda. Ang boses ay nanginginig sa drama. Hindi namin ito masabi sa iyo sa telepono. Ayaw naming maistorbo ang trabaho mo. Baka kung ano ang isipin mo. Ano po ba yon? Tiya, nasaan si Catherine? Tumaas na ang boses ni Victor. Wala na siya rito, Victor, sagot ni Imelda. Nagkukunwaring pinupunasan ang mga pekeng luha. Anong wala na? Patay na ba siya? Nanlaki ang mga mata ni Victor. Hindi siya patay, mabilis na sabat ni Ricardo. Ang boses ay matigas at puno ng pagkamuhi. Umalis siya. Sumama sa ibang lalaki. Hindi matinong babae ang asawa mo, Victor. Parang isang malakas na kulog ang tumama sa puso ni Victor. Ano pong ibig ninyong sabihin? Sinimulan na ni Imelda ang paghampas ng kanyang lason. Makati ang asawa mo. Victor, humigbi si Imelda. 1 taon na siyang nagloloko. Ang perang pinapadala mo, inuubos niya sa sugal at sa lalaki niya. Madalas siyang umuwi ng lasing at ang pinakamasaklap 6 na buwan na ang nakalipas. Tuluyan na siyang tumakas. Tumakas, oo, tumakas, dugtong ni Ricardo. Itinakas niya ang anak mong si Nia. Ang balita namin, sumama siya sa isang kargador sa palengke. Iniwan niya ang bahay na ito na parang basurahan. Mabuti na lang at nandito kami ng tiya mo para linisin at alagaan ang bahay para sa'yo. Hindi maari umiling si Victor na paatras ng isang hakbang. Mabait na babae si Catherine, tiya. Palasim ba yun? Nangako siyang maghihintay sa akin. Nagbabago ang tao kapag nakahawak ng malaking pera at laging nag-iisa. Victor, sigaw ni Imelda, sinusubukang kumbinsihin siya. Nakita mo naman, hindi ba? Walang gamit niya rito. Kahit isang damit wala. Dinala niya lahat, pati ang mga alahas na binili ko para sa kanya. Isa siyang magnanakaw. Victor, isang taksil na asawa. Napaupo si Victor sa mamahaling leather sofa. Tila nawalan ng lakas ang kanyang mga binti upang suportahan ang bigat ng kanyang katawan at ng kanyang nabasag na puso. Ang mundo niya, ang magandang pangarap na binuo niya sa loob ng 5 taon, ay gumuho sa loob lamang ng ilang segundo. Tinitigan niya ang kanyang tiyo at tiya ang mga taong itinuring niyang pangalawang magulang. Hindi sila maaring magsinungaling, sabi niya sa kanyang isip. Sila ang nag-alaga sa akin. Patawarin mo kami, Victor, sabi ni Ricardo habang tinatapik ang balikat niya. Itinatago ang isang mapanlinlang na ngiti sa likod ng kanyang malungkot na mukha. Nabigo kaming bantayan ng asawa mo, pero hindi kami nabigo na ipatayo ng magara ang bahay mo. At nandito pa rin kami. Hinding-hindi ka namin iiwanan. Yumuko si Victor, tinakpan ang kanyang mukha ng nanginginig na mga kamay. Ang mga luha ng isang matapang na mandaragat ay sa wakas ay pumatak. Iniyakan niya ang babaeng inakala niyang isang anghel, ngunit ayon sa kwento ng kanyang mga kamag-anak ay isa palang demonyo.
Ngunit sa gitna ng kanyang pagdadalamhati, isang maliit na bagay ang nakakuha ng kanyang pansin. Sa pagitan ng kanyang mga daliri, nasulyapan niya ang kamay ni Imelda na nakapatong sa kanyang balikat. Sa daliri nito, kumikinang ang isang malaking singsing na diamante, isang singsing na hindi niya pa nakikita dati. Isang singsing na napakamahal para bilhin ng isang taong nagluluksa lamang para aliwin ang sarili sa kalungkutan. Isang maliit ngunit matalim na tinik ng pagdududa ang biglang tumusok sa kanyang isipan. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Victor sa malambot na kama sa loob ng master's bedroom. Ang silid na dapat sana ay magiging pugad ng kanilang pagmamahalan ni Catherine ay tila isang malamig at estrangherong lugar. Mahimbing na ang tulog ng kanyang tiyo at tiya sa kabilang kwarto, marahil ay nananaginip na ng mga bilyones na dala niya. Bumangon si Victor at nilibot ang silid. May mali. Mayroong isang malaking mali. Sinabi ni Imelda na 6 na buwan nang umalis si Catherine, ngunit bakit walang kahit anong bakas niya sa silid na ito? Walang litrato ng kanilang kasal na nakasabit sa dingding. Walang laruan ni Nia na naiwan sa ilalim ng kama. Maging ang amoy ng sampagita ang paboritong pabango ni Catherine ay hindi man lang niya maamoy. Binuksan niya ang malaking aparador. Walang laman. Ang naroon lamang ay mga nakatuping damit at gown ni Imelda sa pinakamataas na estante. Hindi maari na umalis si Catherine nang walang iniiwang kahit katiting na alaala bulong ni Victor sa sarili. Ang kanyang kutob bilang isang asawa, ang kanyang instinct na nabuo sa 5 taong pagsasama nila ay sumisigaw. Lahat ay masyadong malinis, masyadong perpekto, na para bang sinadyaang burahin ang lahat ng ebidensya na minsan may isang masayang pamilyang nanirahan dito. Nagsimulang manindig ang kanyang mga balahibo, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang namumuong hinala. Ang bagyo sa kanyang puso ay hindi pa tapos. Sa katunayan ito ay nagsisimula pa lamang. Kinabukasan ang amoy ng bagong lutong sinangag at pritong bacon ang gumising kay Victor. Isang amoy na dapat sana ay nagpapahiwatig ng kasiyahan sa isang tahanan, ngunit para sa kanya, ito'y kasing lamig ng marmol na sahig na kanyang tinatapakan. Pagbaba niya nadatnan niya ang kanyang tiyo Ricardo at tiya Imelda na masayang nag-aalmusal sa malaking hapagkainan. Ang kanilang mga plato ay puno at ang kanilang mga tawa ay umaaling-awngaw sa kabahayan mga tawang hindi nababagay sa isang pamilyang kararating lang ng isang trahedya. Victor anak, halika na't kumain, bati ni Imelda. Ang kanyang bibig ay puno ng pagkain. Ang mga gintong pulseras sa kanyang braso ay tumutunog sa bawat paggalaw. Kailangan mong palakasin ang iyong sarili. Ang buhay ay dapat magpatuloy. Umupo si Victor, ngunit tiningnan lamang niya ang pagkaing inihain sa kanya. Wala po akong gana. Siya mahinang sagot niya. Naku, hindi pwede yan. Sabi naman ni Ricardo habang humihigop ng mamahaling kape. Kailangan mong maging abala para malimutan mo ang babaeng iyon. Mamaya, pag-usapan natin ang mga negosyo. Ang perang dala mo dapat nating palaguin kaagad. Sayang ang panahon. Napatingin si Victor sa kanila. Ang bilis nilang lumipat sa usapang pera. Walang bahid ng tunay na pag-aalala. Walang pagdadamayan sa kanyang pagluluksa. Peke. Lahat ay isang malaking pagpapanggap. Ngunit kailangan niyang makisakay. Ngumiti siya ng pilit. Opo, tiyo. Kayo po ang bahala, sabi niya gumanap. Bilang isang pamangking sunod-sunuran at wasak ang puso. Siguro po maglalakad-lakad muna ako sa labas. Gusto ko lang pong sariwain ang hangin at mag-isip-isip. Magandang ideya yan. Mabilis na sang-ayon ni Imelda. Sige, libangin mo ang sarili mo. Pagbalik mo pupunta tayong syudad para mamili ng mga bagong damit mo para maging masaya ka. Tumango lamang si Victor at mabilis na tumayo. Kailangan niyang makalayo sa nakakalasong kapaligiran ng bahay na yon bago pa siya sumabog. Sa kanyang paglalakad, hindi niya pinansin ang mga bati ng mga kapitbahay. Ang isip niya ay lumilipad.
May isang tao siyang kailangang puntahan. Isang taong maaaring magbigay linaw sa madilim na kwentong ipinipilit sa kanya. Si Melissa, ang matalik na kaibigan ni Catherine mula pagkabata ang tumayong abay sa kanilang kasal. Nakarating si Victor sa isang maliit na sari-sari store sa kabilang kanto ng nayon. Ito ang bahay ni Melissa. Kumatok siya sa kahoy na pinto. Ilang sandali pa bumukas ito at isang babaeng may pagod na mukha ang sumilip. Nang makita ni Melissa kung sino ang nasa labas, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at takot. Agad niyang sinubukang isara ang pinto. Sandali! Melissa, pigil ni Victor, iniharang ang kanyang paa. Kailangan kitang makausap. Nakikiusap ako. Wala tayong dapat pag-usapan. Victor, nanginginig na sabi ni Melissa, hindi makatingin ng diretsyo. Umalis ka na. Parang awa mo na. Baka may makakita sa'yo rito. Bakit ka natatakot malumanay? Ngunit mariing tanong ni Victor. Natatakot ka ba sa kanila kay Tio Ricardo at Tia Imelda? Hindi sumagot si Melissa, ngunit ang pamumutla ng kanyang muka ay sapat ng sagot. Melissa, kaibigan ka ni Catherine. Ikaw ang kapatid na turing niya. Pagpapatuloy ni Victor ang kanyang boses ay puno ng pagsusumamo. Sabi nila, sumama siya sa ibang lalaki. Sabi nila, nilustay niya ang pera ko sa sugal. Sabihin mo sa akin ang totoo. Ganoon na ba kasamang tao ang asawa ko? Yumuko si Melissa, kinagat ang kanyang labi. Ang kanyang mga balikat ay nagsimulang manginig. Hindi ko nakilala ang asawa ko sa mga kwento nila. Halos pabulong na, sabi ni Victor. Tulungan mo akong hanapin ang katotohanan. Utang na loob. Ang pagiging desperado sa boses ni Victor ang tuluyang nagpabagsak sa pader ng takot ni Melissa. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto at pinapasok si Victor sa kanyang maliit na sala. Umupo ka niya. Hindi totoo ang mga yon, Victor. Hinding-hindi ka niloko ni Catherine. Para itong musikang pinakinggan ni Victor. Kung ganoon, bakit? Dahil sa tiyahin mo, putol ni Melissa ang kanyang boses, ay puno ng galit. Mula nang umalis ka, ginawa niyang impyerno ang buhay ni Catherine. Utusan lang ang turing niya rito. Ang perang padala mo, hindi halos ipinapatikim kay Catherine. Bawat sentimo, kailangan niyang ipaalam. Kinumpis ka ni Imelda ang cellphone niya para hindi ka raw maistorbo sa trabaho. Napakuyom ang mga kamao ni Victor. Ang mga detalyeng ito ang nagpapatibay sa kanyang hinala. Isang araw, nakita ko siyang umiiyak pagpapatuloy ni Melissa. Sinabi niyang pinagbibintangan siyang nagnanakaw. Pagkatapos noon, hindi ko na siya nakita sa malaking bahay. Ang sabi ni Imelda, sa mga kapitbahay, tumakas na raw si Catherine. Pero alam ko, Victor, alam nating pareho. Pinalayas siya. Isang matinding sakit ang humaplos sa puso ni Victor. Pinalayas. Ang sarili niyang asawa, pinalayas mula sa sarili nilang bahay. Tumayo si Melissa at may kinuha mula sa isang maliit na kahon sa ibabaw ng aparador. Bumalik siya at iniabot kay Victor ang isang maliit na bagay na gawa sa plastik. Ito, sabi niya, naihulog ito ni Nia noong huli ko silang nakita. Kinuha ito ni Victor. Isa itong L-shaped na plastic device na may canister. Tiningnan niya ito ng may pagtataka. Anong to inhaler? Yan, malungkot na sagot ni Melissa. Para sa hika. Ang mundo ni Victor ay biglang tumigil sa pag-ikot. Ang ingay ng mga alon mula sa di kalayuan ay biglang nawala. Tanging ang malakas na kabog ng kanyang dibdib ang kanyang naririnig. Tinitigan niya ang inhaler, pagkatapos ay si Melissa at muli ang inhaler. May hika ang anak ko, tanong niya. Ang kanyang boses ay basag at halos hindi marinig. Tumango si Melissa. Mula pagkasanggol, madalas siyang atakihin kapag malamig ang panahon. Laging namamalimos si Catherine ng pambili ng gamot kay Imelda. Pero madalas ay hindi siya binibigyan. Ang plastic na inhaler sa kamay ni Victor ay tila naging 1,000 toneladang bakal. Malamig, mabigat. Isang pisikal na patunay, hindi lamang ng isang kasinungalingan, kundi ng isang karumaldumal na krimen.
Hindi lamang pera ang ipinagkait sa kanyang mag-ina, kundi pati ang gamot na maaaring magligtas sa buhay ng kanyang anak. Ang anak niya ay may sakit at sa loob ng 5 taon, wala siyang kaalam-alam. Tumayo si Victor, ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang mahigpit na hawak ang inhaler. Ang kalungkutan sa kanyang puso ay mabilis na napalitan ng isang nag-aapoy na galit. Isang galit na malamig, matalim at mapanganib. "Salamat, Melissa," sabi niya. Ang kanyang boses ay walang emosyon, ngunit mabigat. Lumabas siya ng tindahan ni Melissa, hindi na lumingon pa. Ang kaninang maliwanag na sikat ng araw ay tila naging kulay abo sa kanyang paningin. Hindi na siya ang nagluluksang asawa. Hindi na siya ang nalilitong pamangkin. Ngayon, isa na siyang ama na nalaman na ang buhay ng kanyang anak ay isinawalang bahala at isang asawang handang sunugin ang buong mundo para sa katarungan. Alam niyang hindi sapat ang salita ni Melissa. Kailangan niya ng isang testimonya na hindi matitinag mula sa isang taong iginagalang sa buong nayon. At sa paglalakad niya palayo, may isang pangalan na nabuo sa kanyang isipan, isang taong magiging susi sa pagbubunyag ng lahat. Ang bawat hakbang ni Victor palayo sa tindahan ni Melissa ay tila isang milya ang layo. Ang maliit na inhaler sa kanyang bulsa ay parang isang nagbabagang uling na sumusunog sa kanyang balat. Ang init ng araw ay hindi niya maramdaman. Ang tanging nangingibabaw ay ang lamig na gumagapang mula sa kanyang puso patungo sa bawat sulok ng kanyang katawan. May sakit ang kanyang anak. Isang katotohanan kasing bigat ng angkor ng barko na dahan-dahang humihila sa kanya pababa sa malalim na dagat ng pagkakasala at galit. Nilagpasan niya ang sarili niyang mansyon, hindi man lang ito tinapunan ng tingin. Ang bahay na yon na dati simbolo ng kanyang pangarap ngayon ay isa na lamang malaking monumento ng kasinungalingan. Nagpatuloy siya sa paglalakad patungo sa dulo ng nayon sa isang maliit at lumang bahay na gawa sa kahoy na nakatayo sa ilalim ng isang malaking puno ng mangga. Ito ang tahanan ni Gregorio, ang pinakamatanda at pinakarespetadong tao sa kanilang nayon, ang dati niyang guro sa elementarya. Nadatnan ni Victor si Mang Gregorio na nakaupo sa kanyang tumba-tumba sa beranda, nag-aayos ng sirang lambat. Nang makita siya nito, isang mainit na ngiti ang sumilay sa kulubot nitong mukha. "Victor, iho, nagbalik ka na pala." Masayang batiti ng matanda. "Halika, maupo ka." Lumapit si Victor at magalang na nagmano, ngunit hindi siya umupo. Nanatili siyang nakatayo sa harap ng kanyang dating guro. Ang kanyang mukha ay seryoso. Nawala ang nangiti sa labi ni Mang Gregorio nang makita ang bigat sa mga mata ng kanyang dating estudyante. "Guro Gregorio." Panimula ni Victor, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat. "Mayroon po akong mahalagang itatanong at kailangan ko po ng tapat na sagot." Bumuntong hininga ang matanda, tila alam na ang patutunguhan ng usapan. Ibinaba niya ang kanyang lambat. "Tungkol ba ito sa iyong asawa?" Tumango si Victor. "Sabi po nila Tio, tumakas siya. Sumama sa ibang lalaki. Totoo po ba yon?" Nag-iwas ng tingin si Mang Gregorio, ang kanyang mga mata ay dumapo sa malayong abot tanaw ng dagat. "Victor, ang mga problema sa pamilya ay masalimuot. Mahirap makialam. Hindi po ako nakikialam sa problema ng iba, guro." Maring sabi ni Victor, "Pamilya ko po ang pinag-uusapan natin. Ang asawa ko. Ang anak ko." Inilabas ni Victor ang inhaler mula sa kanyang bulsa at ipinakita ito sa matanda. "May hika po ang anak ko, Guro Gregorio. Ngayon ko lang nalaman. Bakit po walang nagsabi sa akin? Bakit po hahayaan ng isang ina na magkasakit ang kanyang anak at pagkatapos ay tatakas kasama ang isang kargador?" Nang makita ang inhaler, ang lahat ng pag-aalinlangan sa mukha ni Mang Gregorio ay naglaho. Napalitan ito ng awa at pagsisisi. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Victor
At sa mga matang iyon, nakita ni Victor ang kumpirmasyon ng lahat ng kanyang kinatatakutan. "Patawarin mo ako, iho." Basag ang boses na sabi ng matanda. "Dapat ay matagal ko nang sinabi. Ngunit ang Tio Ricardo mo, malakas ang impluensya niya ngayon dahil sa pera. Natakot ang marami." Umupo si Victor sa isang bangko, ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina. Hindi kailanman nagtaksil ang iyong asawa. Pag-uumpisa ni Mang Gregorio. Ang kanyang boses ay tila bumabalik sa isang madilim na alaala. "Ako ang saksi. 1 taon na ang nakalipas bisperas ng piyesta. Malakas ang buhos ng ulan, dumadagundong ang kulog. Papauwi ako mula sa kapilya nang makita ko ang kaguluhan sa tapat ng inyong bahay." Huminto siya sandali, tila nahihirapang ipagpatuloy. Si Victor ay hindi kumikibo, naghihintay habang ang bawat salita ay parang kutsilyong tumatarok sa kanyang dibdib. Sa liwanag ng kidlat nakita ko, pagpapatuloy ng matanda, nanginginig ang kanyang boses. Nakita ko ang Tia Imelda mo, nanlilisik ang mga mata. Kinaladkad niya si Catherine palabas ng bahay. Hawak niya sa buhok. Itinulak niya ang asawa mo sa putikan. Napapikit si Victor, ang kanyang panga ay nag-igting. Lumabas ang Tio Ricardo mo at sinipa ang isang maliit na maleta. Nagkalat ang mga damit ni Catherine sa basang kalsada. Si Nia. Ang munting si Nia. Umiiyak siya ng malakas, hindi dahil sa takot sa bagyo kundi dahil sa hika. Rinig na rinig ko ang hirap niyang paghinga. Niyakap niya ang binti ni Imelda, nagmamakaawa. Pero tinabig lang siya ng tiyahin mo. Bumagsak ang bata sa may tubig baha. Isang halinghing ng sakit ang kumawala sa lalamunan ni Victor. Narinig ko ang sigaw ni Catherine. Sabi pa ni Mang Gregorio, ang luha ay namumuuna sa kanyang mga mata. "Pera lang po para sa gamot ni Nia." Iyon ang paulit-ulit niyang sinasabi. Kahit konti lang po sa padala ni Victor. Pero ang isinagot lang ng tiyo mo ay mga mura at isang malakas na sampal. Pagkatapos ay isinara nila ang tarangkahan, iniwan ang mag-ina mo sa gitna ng rumaragasang bagyo. Tapos na ang kwento, ngunit ang mga imahe nito ay mananatiling nakaukit sa isipan ni Victor magpakailanman. Ang kanyang asawa, kinaladkad na parang hayop. Ang kanyang anak na may sakit, tinabig na parang basura. Lahat dahil sa perang siya mismo ang naghirapang kitain. Tumayo si Victor, ngunit ang kanyang pagkatao ay tila naiwan sa kinauupuan niya, basag at durog. Wala nang emosyon sa kanyang mukha. Isang nakakakilabot na katahimikan ang pumalit sa nag-aalab na galit kanina. Nasaan sila ngayon, guro? Iyon lamang ang tanong na lumabas sa kanyang bibig. Malungkot na tumayo si Mang Gregorio. Hindi siya nagsalita. Itinuro lamang niya ang kanyang kamay sa isang direksyon sa gawing timog, sa pinakadulong bahagi ng nayon, kung saan ang ilog ay maitim at mabaho, kung saan itinatambak ang mga basura ng buong komunidad. "Doon, ihon," halos pabulong niyang sabi. Sa dulo malapit sa basurahan, may isang lumang barong-barong doon. Dating kulungan ng manok ni Mang Teo. Doon sila nakatira. Walang pera si Catherine para umupa. Naglalabada siya para may makain. At si Nia, madalas kong nakikita na mumulot ng mga bote para may pambili ng candy. Hindi na nagpasalamat si Victor. Hindi na niya kailangan pang marinig ang iba. Sa isang iglap, tumakbo siya. Tumakbo siya na parang isang taong hinahabol ng demonyo, ngunit ang katotohanan, hinahabol niya ang mga demonyong nasa kanyang isipan. Ang imahe ng kanyang asawang kinaladkad sa putikan, ang tunog ng pag-ubo ng kanyang anak na may hika, ang larawan ng munting kamay nito na namumulot ng basura. Ang bawat hakbang niya ay isang dagok ng martilyo sa kanyang puso, winawasak ang bawat piraso ng pagmamahal at respeto na dati niyang inilaan para sa kanyang tiyo at tiya. Papunta siya sa kulungan ng manok at alam niya ang makikita niya roon ay sisira sa kanyang kaluluwa, ngunit kailangan niyang harapin ito. Ang katotohanan ay naroon naghihintay
sa ilalim ng isang sira-sirang bubong. Ang daan patungo sa dulo ng nayon ay paunti-unting kumikitid at nagiging maputik. Ang sariwang amoy ng dagat ay napalitan ng masangsang na amoy ng nabubulok na basura. Ang mga bahay na semento ay naging mga barong-barong na gawa sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Ito ang bahagi ng nayon na pilit itinatago, ang bahaging hindi ipinagmamalaki. Ito ang impyernong nilikha ng kasakiman at papunta roon si Victor. Nakarating siya sa tabi ng isang maitim na sapa at doon sa ilalim ng mayabong na kumpol ng mga kawayan, nakita niya ito. Isang kubo, hindi mas angkop na tawaging isang kulungan. Ang mga dingding ay gawa sa sawali na may malalaking butas at ang bubong ay tinagpian lamang ng itim na plastik na pinatungan ng mga lumang gulong. Ito ang dating kulungan ng manok. Ang amoy ng dumi ng hayop ay nanunuot pa rin sa hangin, humahalo sa amoy ng basura. Sa harap ng kubo sa maruming lupa, nakaupo ang isang batang babae. Payat gusot ang buhok at ang suot na damit ay kupas na at may punit. Tahimik siyang kumakain ng kanin na nakabalot sa dahon ng saging. Ito si Nia, ang kanyang prinsesa, ang kanyang anak. Nanlambot ang mga tuhod ni Victor. Napaluhod siya sa putikang lupa, mga 20 metro ang layo mula sa kubo. Ang tanawing nasa harapan niya ay dahan-dahang pumapatay sa kanyang kaluluwa. Gusto niyang sumigaw-isigaw ang pangalan ng kanyang anak, ngunit walang boses na lumalabas sa kanyang lalamunan. Parang isang malaking kamay ang sumasakal sa kanya. Habang pinipilit niyang tumayo bumukas, ang maliit na pinto ng kubo na gawa sa sako. Isang babae ang lumabas, may dalang isang balde ng mga labahin. Ang kanyang mukha ay payat, ang balat ay sunog sa araw, at ang mga mata ay lubog. Dahil sa kakulangan sa tulog at walang katapusang pag-iyak. Ngunit kahit 1,000 taon pa, ang lumipas makikilala ni Victor ang mukhang iyon. Ang mukha ng babaeng laman ng kanyang mga panalangin, gabi-gabi, sa gitna ng karagatan. Si Catherine. Nakita ni Catherine ang lalaking nakaluhod sa di kalayuan. Sa una napakunot ang kanyang noo, inakalang isa ito sa mga naniningil sa kanya ng utang sa tindahan. Ngunit nang itaas ng lalaki ang kanyang ulo at alisin ang suot na salamin na bitawan ni Catherine ang baldeng hawak niya. Ang mga damit ay kumalat sa putikan, Victor. Ang kanilang pagkikita ay hindi tulad ng mga eksena sa pelikula. Walang matamis na musika, walang mabagal na pagtakbo sa yakap ng isa't isa. Ito ay ang banggaan ng dalawang kaluluwang sinira ng pagtataksil at pagdurusa. Tumayo si Victor. Tumakbo siya. Hindi niya inalinta na ang putik na tumalsik sa kanyang mamahaling pantalon. Tinakbo niya ang distansyang naghihiwalay sa kanila, handa nang yakapin ang kanyang mag-ina at humingi ng tawad. Ngunit sa kanyang paglapit, imbes na salubungin siya na paatras si Catherine, itinaas niya ang kanyang mga kamay, tinakpan ang kanyang mukha, at ang buong katawan niya ay nagsimulang manginig sa matinding takot. Patawad Victor, maawa ka. Huwag mo akong sasaktan. Humagulgol si Catherine, ang kanyang boses ay puno ng takot. Hindi ako nakilalaki. Maniwala ka, hindi ako nagnakaw. Sumpaman. Ang bawat salita niya ay parang latigong humahampas sa puso ni Victor. Siya ay umuwi para maging tagapagligtas, ngunit sa mata ng kanyang asawa, isa siyang halimaw na handang manakit. Ang mga kasinungalingan at pananakot ni na Ricardo at Imelda ay malalim na bumaon sa isipan ni Catherine. Ang galit na nararamdaman ni Victor para sa kanyang mga tiyuhin ay sumiklab na parang isang bulkan. Isang sumpang walang kapatawaran ang namuo sa kanyang puso. Babayaran nila ito. Bawat patak ng luha ni Catherine, bawat segundong pagkatakot. Ngunit bago niya simulan ang kanyang paghihiganti, kailangan muna niyang puksain ang takot sa mga mata ng kanyang asawa. Catherine, mahal ko, sabi ni Victor, ang kanyang boses ay garalgal at basag. Lumuhod siyang muli sa harap nito. Tingnan mo ako. Tingnan mo ang mga mata ko.
Marahan niyang hinawakan ang magaspang na kamay ni Catherine, mga kamay na puno ng kalyo at sugat mula sa paglalabada. Pumigla si Catherine, ipinikit ang kanyang mga mata, naghihintay sa isang sampal o suntok na hindi kailanman dumating. Sa halip ang naramdaman niya ay isang yakap, isang mainit na yakap na 5 taon na niyang pinanabikan. Ibinagsak ni Victor ang kanyang pagod na ulo sa payat na balikat ni Catherine. "Patawarin mo ako, Catherine. Patawarin mo ako." Humikbi si Victor, ang kanyang mga luha ay bumabasa sa balikat ng asawa. "Ang tanga-tanga ko. Hindi ko alam. Hindi ko alam na ganito ang dinaranas ninyo. Hindi ako galit sa'yo. Alam kong wala kang kasalanan. Alam ko na ang lahat." Sa pagkarinig ng mga salitang yon, ang naninigas na katawan ni Catherine ay unti-unting lumambot. Iminulat niya ang kanyang mga mata at tiningnan ang mukha ng kanyang asawa. Walang galit doon. Tanging matinding pangungulila, pagsisisi at pagmamahal. "Naniniwala ka sa akin, Victor?" tanong ni Catherine, halos pabulong. Sabi ni Tia Imelda, "Nag-asawa ka na raw sa ibang bansa." Sabi niya, "Galit na galit ka sa akin dahil maluhuho ako." Sinungaling sila. Lahat ng yon ay kasinungalingan, umiling si Victor. Hinila niya si Nia na nakatayo lamang sa isang tabi at tulalang nakatingin sa kanila at isinama sa kanilang yakap. "Hindi ako nag-asawa. Nagtrabaho ako na parang kalabaw para sa inyo. Buwan-buwan akong nagpapadala ng pera para sa inyo. Ipinatayo ko ang bahay na yon para sa inyo, hindi para sa kanila." Sa wakas, bumigay na rin si Catherine. Ang mga luhang matagal na niyang kinikimkim ay bumuhos na parang isang sirang dam. Humagulgol siya ng malakas sa dibdib ng kanyang asawa. Inilalabas ang lahat ng sakit at pighati na tiniis niya sa loob ng maraming taon. Ang sakit ng pagbibintangang magnanakaw ng pagtawag na malandi ng pagtataboy na parang isang asong may galis. Ang sakit, Victor. Sobrang sakit, sabi niya, sa gitna ng kanyang mga hikbi. Noong nilagnat si Nia, ng mataas na mataas, nagmakaawa ako kay Tio Ricardo. Nabigyan ako, kahit kaunti lang pambili ng gamot mula sa padala mo. Pero tinadyakan na niya ako. Sabi niya nagpapanggap lang daw ako. Tumigas ang panga ni Victor. Ang kanyang mga ngipin ay nagngangalit. Naalala niya ang inhaler sa kanyang bulsa. Binitawan niya sandali ang pagkakayakap at tinitigan ng maigi ang mukha ng kanyang asawa. May nakita siyang isang maliit at kupas na peklat malapit sa sentido ni Catherine. "Saan galing ang sugat na?" Yan malamig niyang tanong. Yumuko si Catherine, takot na sumagot. "Ito. Natamaan ako ng singsing ni Tia Imelda noong pilit niya akong pinalalabas ng bahay. Hindi na kailangan ni Victor ng iba pang ebidensya. Ang korte sa kanyang puso ay nagpukpok na ng martilyo. Ang hatol ay naibigay na. Hinaplos niya ang peklat, pagkatapos ay hinalikan ang noo ni Nia na amoy araw at alikabok. Mag-impake na kayo, matigas niyang utos. Saan tayo pupunta?" Victor, naguguluhang tanong ni Catherine. "Bawal tayong bumalik sa malaking bahay. Sabi ni Tio kapag tumapak ako roon, ipapakulong niya ako." "Hindi tayo babalik doon," sagot ni Victor, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang nakakatakot na determinasyon. Tumingin siya sa direksyon ng kanilang dating tahanan na natatanaw mula sa kanilang kinatatayuan. "Puno ng mga demonyo ang bahay na yan at hindi ko kayo ipapasok sa pugad nila hanggat hindi ko sila na itatapon lahat pabalik sa impyerno." Pagkatapos hinawakan niya ang kamay ng kanyang asawa at anak at marahan silang inakay palayo sa kulungan ng manok. Sa bawat hakbang papalayo, alam ni Victor na hindi lang niya inilalayo ang kanyang pamilya mula sa isang pisikal na lugar, kundi inilalayo rin niya ang sarili mula sa pagiging isang biktima. Ang mandaragat na umalis para sa pangarap ay patay na. Ang umusbong mula sa putik ng kasinungalingan ay isang taong handang maging bagyo para wasakin ang lahat ng sumira sa kanya. Ang biyahe mula sa maputik at mabahong dulo ng nayon patungo sa puso ng syudad ay parang paglalakbay sa ibang mundo.
Bawat kilometrong nilalayo nila mula sa kulungan ng manok ay isang hakbang palayo sa impyerno. Si Nia, na sa buong buhay niya ay hindi pa nakakalabas sa kanilang nayon, ay nakadikit ang mukha sa bintana ng taxi, namimilog ang mga mata sa bawat matataas na gusali at kumikinang na ilaw na kanilang nadaraanan. Wow, Papa! Ang laki bulong ng bata. Ang kanyang tinig ay puno ng pagkamangha. Ngumiti si Victor at hinaplos ang buhok ng anak. Si Catherine naman ay tahimik lang sa kanyang tabi, mahigpit ang hawak sa kamay ni Victor na para bang natatakot na isa lamang itong panaginip at anumang oras ay magigising siyang muli sa sahig ng kanilang barong-barong. Huminto ang taxi sa harap ng isang nagtataasang hotel. Ang mga pinto nito ay gawa sa salamin at automatikong bumubukas. Isang bellboy na nakauniforme ang magalang na sumalubong sa kanila. Sa pagpasok nila sa lobby, sinalubong sila ng malamig na hangin mula sa air conditioner at isang malinis at bahagyang matamis na amoy. Ang sahig ay kumikinang nagawa sa granite, matataas ang kisame, at ang mga ilaw ay nagbibigay ng isang mainit at ginintuang liwanag. Napatigil si Catherine. Tiningnan niya ang kanyang sarili, ang kupas na damit ang tsinelas na may putik ang magaspang na mga kamay. Pakiramdam niya ay isa siyang dumi sa gitna ng kaputian at karangyaan. Hinila niya ang laylayan ng damit ni Victor. Victor, hindi tayo bagay dito, nahihiyang bulong niya. Lumingon si Victor sa kanya. Hinawakan niya ang mukha ng asawa. Gamit ang dalawang kamay, pinilit na iangat ang tingin nito. Catherine, dito ka nababagay, mariin niyang sabi. Sa lahat ng lugar na maganda at malinis, tapos na ang bangungot. Simula ngayon ito na ang magiging buhay ninyo. Dinala sila ng elevator sa penthouse suite. Pagbukas ng pinto, isang sala na mas malaki pa sa buong barong-barong nila ang bumungad sa kanila. May malambot na karpet, malaking telebisyon at isang bintanang salamin mula sahig hanggang kisame na nagpapakita ng tanawin ng buong syudad. Tumakbo si Nia, papasok at tumalon-talon sa malambot na sofa. Ang lambot, Papa, ang lambot, sigaw niya sa tuwa. Ngunit si Catherine ay nanatiling nakatayo sa may pinto, hindi makapaniwala. Lumapit si Victor at inakay siya papasok sa master's bedroom. Sa loob, may isang king-size bed na may puting-puting kumot at sandamakmak na unan. Sa tabi nito ay isang pinto patungo sa banyong may bathtub. Maligo na kayo, mahinang sabi ni Victor. Magpapahatid ako ng pagkain pagkatapos matutulog kayo. Kailangan ninyong magpahinga. Sinunod siya ni Catherine na parang isang robot. Pinasok niya si Nia sa bathtub at pinunasan. Ang bata ay tuwang-tuwa sa dami ng bula. Pagkatapos si Catherine naman ang naligo. Habang binababad niya ang kanyang katawan sa mainit na tubig, tiningnan niya ang dumi na unti-unting natutunaw mula sa kanyang balat. Ito ang dumi ng kahirapan, ang dumi ng kahihiyan at pagdurusa. Kinuskus niya ang kanyang sarili ng paulit-ulit na para bang gusto niyang alisin hindi lang ang pisikal na dumi, kundi pati na rin ang masasakit na alaala. Paglabas niya ng banyo, nakita niya ang kanyang refleksyon sa malaking salamin. Isang estranghera ang nakatingin pabalik sa kanya. Payat, may maitim na bilog sa ilalim ng mga mata, ngunit malinis. Isang katok sa pinto ang nagpabalik sa kanya sa realidad. Pagbukas niya, isang trolley ng pagkain ang dala ni Victor. Mga pagkain na sa panaginip na lang niya nakikita, pritong manok, spaghetti pizza, at isang malaking chocolate cake. Kumain sila sa sahig sa malambot na carpet. Si Nia ay kumain na parang ilang araw hindi nakakita ng pagkain. Maging si Catherine ay hindi napigilang mapaluha habang isinusubo ang bawat piraso. Ang sarap ng pagkain, ang sarap ng pakiramdam na mabusog. Si Victor ay hindi halos kumain. Pinanood lang niya ang kanyang mag-ina at sa bawat subo nila, isang patak ng luha ang tahimik na dumadaloy sa kanyang pisngi. Kinabukasan, ng una nilang pinuntahan ay isang kilalang doktor. Maingat na sinuri ng doktor si Nia.
Mabuti na lang at naagapan ninyo, sabi ng doktor kay Victor. Malala na ang hika niya. Isang matinding atake lang maaaring hindi niya nakayanan kung walang tamang gamot. Bibigyan ko kayo ng reseta para sa nebulizer at mga bagong inhaler. Huwag na huwag ninyo itong iwawala. Parang isang suntok sa sikmura ang narinig ni Victor. Maaring hindi niya nakayanan. Ang mga salitang iyon ay umaling-awngaw sa kanyang isipan, lalong nagpaalab sa apoy ng kanyang galit. Binili niya ang lahat ng gamot, ang pinakamahal at pinakamagagandang klase. Pagkatapos dinala niya sila sa isang department store. Pumili na kayo ng damit. Kahit ano, kahit ilan, sabi niya. Nagatubili si Catherine. Sanay na siyang magsuot ng mga lumang damit na bigay lang. Victor, masyado nang malaki ang gastos mo. Hindi ito gastos, Catherine. Isa itong pangangailangan, sagot ni Victor. Kumuha siya ng isang magandang bestidang kulay asul at inilagay sa harap ni Catherine. Kailangan mong ibalik ang dating ikaw. Ang asawa kong masayahin at puno ng pangarap. Unti nagkaroon ng kumpiyansa si Catherine. Pumili siya ng mga damit para sa sarili at para kay Nia. Mga damit na may kulay malalambot ang tela at mababango. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 1 taon, naramdaman niyang muli siyang tao. Nang gabing iyon, pagkatapos matulog ni Nia sa sarili nitong malambot na kama, naupo sila ni Victor sa balkonahe ng kanilang suite, tanaw ang mga ilaw ng syudad. Salamat, Victor, sinabi ni Catherine, ang kanyang boses ay taos-puso. Sinalba mo kami. Hinawakan ni Victor ang kanyang kamay. Hindi pa tayo tapos, Catherine. Ang pagtakas ay hindi sapat. Tumingin si Catherine sa kanya may pag-aalala. Ano ang ibig mong sabihin? May plano ako, seryosong sabi ni Victor. Isang plano para bawiin ang lahat ng kinuha nila sa atin. Hindi lang ang pera, kundi pati ang dignidad mo, ang pangalan mo at ang kapayapaan ng loob natin. Ikinuwento ni Victor ang kanyang plano, ang pagpapanggap, ang pain, ang malaking handaan na magiging isang pampublikong paglilitis. Umiling si Catherine, ang takot ay muling bumabalik sa kanyang mga mata. Wag na, Victor. Ayoko na ng gulo. Pagod na akong masaktan. Gusto ko na lang ng tahimik na buhay kasama ka at si Nia. Umalis na lang tayo magsimula sa ibang lugar. At hahayaan nating mamuhay sila nang marangya gamit ang bawat patak ng luha mo. Hahayaan ba nating isipin ng buong nayon na isa kang taksil na asawa? Mahinahong tanong ni Victor. Catherine, hindi ito para sa akin. Ito ay para sa iyo. Para malinis ang pangalan mo. Para hindi na nila ito magawa sa iba. Natahimik si Catherine. Naaalala mo ba noong gabing halos hindi na makahinga si Nia? Sa gitna ng bagyo, pagpapatuloy ni Victor ang kanyang boses ay nagiging matigas. Naaalala mo ba ang pagmamakaawa mo para sa gamot habang sila ay natutulog sa malambot na kama sa loob ng bahay na ipinundar ko para sa inyo? Iyon, Catherine. Iyon ang hustisyang kailangan nating singilin. Ang alaala ng gabing iyon ay parang isang matalim na kutsilyo. Ang paghihirap ng kanyang anak. Ang kawalan ng awa sa mga mata ni Imelda. Bigla nagbago ang lahat sa loob ni Catherine. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan hindi ng galit, kundi ng isang matigas at nagliliyab na determinasyon. Ang phoenix ay handa ng bumangon mula sa abo. Tumingin siya kay Victor at sa unang pagkakataon, isang matatag na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sige, Victor, sabi niya. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Gawin natin. Ipakita natin sa kanila kung sino ang tunay na may-ari ng lahat. Kinabukasan bumalik si Victor sa bahay na ipinundar ng kanyang dugo at pawis. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang Victor na nag-aalab sa galit. Ang suot niya ay ang maskara ng isang lalaking wasak, isang pamangking talunan na sumuko na sa mapait na katotohanan. Pagpasok niya sa pinto, sinadya niyang ibagsak ang kanyang mga balikat. Ang kanyang mga mata ay blangko at nakatingin lamang sa sahig. Ang kanyang paglakad ay mabagal at mabigat,
na para bang pasan niya ang buong mundo. Naabutan niya sina Ricardo at Imelda sa sala nagkakape habang nagbibilang ng mga resibo. Nang makita siya agad, silang napatayo ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pagkabalisa. "Victor anak, saan ka na naman galing?" tanong ni Imelda. Ang kanyang boses ay pilit na pinapalambing, ngunit ang mga mata ay matalas na sinusuri ang bawat kilos niya. "Nag-aalala na kami sa'yo." Umupo si Victor sa sofa nang walang imik at ibinagsak ang sarili na parang isang basahan. Tumingin siya sa isang espasyo sa dingding kung saan dati nakasabit ang malaki nilang litrato ni Catherine noong kasal na ngayon ay wala na. Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan, isang buntong hiningang puno ng pinaghalong sining at katotohanan. Naglibot-libot lang po mahina niyang sagot. "Sinubukan kong hanapin sila, pero wala. Siguro nga po, tama kayo." Nagkatinginan sina Ricardo at Imelda. Isang mabilis na ngiti ng tagumpay ang sumilay sa kanilang mga labi bago nila ito agad na itinago sa likod ng maskara ng pag-aalala. "Hay naku Victor, sinabi na namin sa'yo." Lumapit si Imelda at hinaplos ang kanyang likod. "Kalimutan mo na ang babaeng yon. Hindi siya karapat-dapat sa'yo. Isipin mo na lang ang kinabukasan mo, ang yaman mo." "Tama ang tiya mo," sabat ni Ricardo. Umupo sa tapat niya. "Ang pera, Victor, hindi kanyan iiwan. Hindi kanyan sasaktan. Kaya dapat iyan ang iyong pagtuunan ng pansin." Tumango si Victor, dahan-dahang itinaas ang kanyang tingin. Tinitigan niya sila, ang kanyang mga mata ay pinapungay niya upang magmukhang naguguluhan at talunan. "Siguro nga po, tiyo. Siguro nga po ito na ang dapat kong gawin. Kalimutan ang nakaraan at magsimula muli. Ayan, ganyan nga masayang," sabi ni Imelda. "Iyan ang pamangkin namin." Muling yumuko si Victor na para bang may mabigat na pasanin. "Pero, may isa pa po akong problema, tiya." Inihanda niya ang pain. "Ano yon anak? Sabihin mo sa amin. Nandito kami para tulungan ka agad," nasagot ni Imelda. Huminga ng malalim si Victor na para bang nag-aalangan siyang sabihin ng isang malaking sikreto. "Kasi po, bago ako umalis sa barko, ibinigay na sa akin ang huling sahod at bonus ko sa loob ng 5 taon. Malaki po ang halaga." Ang salitang malaking halaga ay parang isang musika sa pandinig ni na Ricardo at Imelda. Agad silang umusog palapit. "Gaano kalaki, Victor?" Halos pabulong na tanong ni Ricardo. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa interes. "Cash po ang dala ko," pagpapatuloy ni Victor. "Ayaw ko po sanang sabihin, pero dahil kayo na lang ang pamilya ko, nasa 50 milyon piso po lahat." 50 milyon. Ang mga salita ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong sala. Nanlaki ang mga mata ni Ricardo. Napasinghap si Imelda, ang kanyang kamay ay napahawak sa kanyang dibdib na puno ng alahas. Ang halagang iyon ay higit pa sa lahat ng kanilang ninakaw. Isa iyong kayamanan na hindi nila inakala. 50 milyon, nanginginig na ulit ni Ricardo. "Saan mo nilagay?" "Nasa itim na maleta ko po sa kwarto," sagot ni Victor. "Iyon po ang problema ko. Hindi ko alam kung saan ko itatago ang ganoong kalaking pera. Natatakot po akong ilagay sa bangko, baka malaman ng gobyerno. Plano ko po sanang ibigay kay Catherine para magtayo ng negosyo. Pero dahil wala na siya, hindi na niya kailangang tapusin ang kanyang sasabihin." Ang mga utak ni na Ricardo at Imelda ay mabilis nang nagproseso. Isang bagong pinto ng kasakiman ang bumukas sa harap nila. "Anak, delikado." "Yan," sabi ni Imelda. "Hindi pwedeng nakatago lang yan sa kwarto." "Kaya nga po hindi ko alam ang gagawin ko," malungkot na sabi ni Victor. Tumingin siya kay Ricardo na may paghanga. "Tiyo, magaling po kayo sa negosyo. Kayo po ang nagpatakbo ng lahat ng ito habang wala ako." Ang ego ni Ricardo ay lumobo na parang isang lobo. "Siyempre naman, alam mo na. Naisip ko po sana," dahan-dahang sabi ni Victor, "kung pwede po sana, kayo na lang po ang mag-manage ng pera para sa akin.
Itago ninyo o i-invest ninyo sa real estate tulad ng sinasabi ninyo. Kayo po ang magaling dyan. Total para naman po sa ating pamilya. Ang lahat ng ito sa huli. Pera lang naman po yan. Ang alok ay napakatamis para tanggihan. Ito ang kanilang pinakamalaking pangarap, ang legal na paghawak sa yaman ni Victor, ibinigay mismo ng may-ari. Kung yan ang gusto mo, Victor, kung yan ang makakapagpagaan ng loob mo, sige. Hahawakan namin para sa'yo. Sabi ni Ricardo, sinusubukang magtunog na marangal, ngunit ang panginginig ng kanyang kamay ay nagpapakita ng kanyang matinding pananabik. Salamat po, sabi ni Victor. Gumaan po ang pakiramdam ko. Biglang tumayo si Imelda, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang napakagandang ideya. Ang ideyang magiging sarili niyang hatol. Alam mo, Victor, masigla niyang sabi, para maipakita sa lahat na nakabangon ka na at para ipagdiwang ang bago nating partnership, bakit hindi tayo magkaroon ng isang malaking handaan? Handaan po, tanong ni Victor, nagkukunwaring nagulat. Oo, isang malaking party. Imbitahin natin ang buong nayon, ang mayor, ang mga negosyante. Ipakita natin sa kanila kung gaano na tayo kayaman at kasuccessful para malaman din ng taksil mong asawa kung ano ang sinayang niya. Isang malaking selebrasyon para sa iyong pagbabalik at sa bago nating negosyo. Ang plano ni Imelda ay perpekto. Hindi na kailangan ni Victor na imungkahi ito. Sila mismo ang humuhukay ng sarili nilang libingan. Nag-isip si Victor sandali na para bang nag-aalangan. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang tumango. Siguro nga po, tiya, magandang ideya po yan. Para makalimot na rin ako. Isang malakas na halakhak ang kumawala kay Imelda. Niyakap niya si Victor. Huwag kang mag-alala, anak. Ako ang bahala. Sa lahat, gagawa ako ng pinakamagarang party na hindi pa nakikita sa buong probinsya. Gagamitin natin ang parte ng pera mo para maging engrande ang lahat. Kayo po ang bahala. Tiya, sagot ni Victor. Magpapahinga na po muna ako. Tumayo siya at naglakad paakyat sa kanyang silid. Iniwan ang mag-asawang nagbubulungan na pinaplano na kung paano nila hahatiin ang 50 milyon. Pagpasok ni Victor sa kanyang kwarto, isinara niya ang pinto. Ang malungkot at talunang ekspresyon sa kanyang mukha ay biglang naglaho. Napalitan ito ng isang malamig at walang emosyong tingin. Lumapit siya sa bintana at pinanood ang paglubog ng araw. Magdiwang kayo, bulong niya sa hangin, habang ang kulay kahel na liwanag ay nagbibigay anino sa kanyang matigas na mukha. Ihanda ninyo ang pinakamagarang handaan, dahil iyan ang magiging entablado ng inyong pagbagsak. At sa gabing iyon, ako mismo ang magbababa ng telon, habang ang mansyon sa nayon ay nagiging sentro ng magulong paghahanda para sa isang marangyang pagdiriwang, isang tahimik at masusing operasyon naman ang isinasagawa ni Victor sa syudad. Ang kaibahan ng dalawang mundo ay parang langit at lupa. Sa nayon, ang ingay ng mga martilyo para sa itatayong entablado at ang sigawan ni Imelda sa mga caterer ang maririnig. Sa syudad, ang tanging maririnig sa hotel suite ni Victor ay ang mahinang tunog ng printer at ang kalmadong boses ng kanyang mga kaalyado. Naging abala si Imelda na parang isang reyna. Araw-araw laman siya ng bayan pumipili ng pinakamahal na tela para sa mga dekorasyon, umu-order ng mga lechon na nakahilera at kumukuha ng isang sikat na banda. Ipinagmamalaki niya sa lahat ng makasalubong, ito ang pinakamalaking handaan sa kasaysayan ng ating bayan, regalo ng pamangkin kong si Victor sa amin ng kanyang tiyo bilang pasasalamat. Ang bawat gastos ay maingat niyang inililista, hindi dahil sa pagtitipid, kundi para masigurong mababawi niya ang lahat, kasama ang tubo, mula sa 50 milyong nakatago sa maleta. Si Ricardo naman ay naging abala sa pag-imbita. Personal niyang pinuntahan ang bahay ng mayor, ng hepe ng pulis at ng mga mayayamang may-ari ng lupa. Ipinagyayabang niya ang kanilang bagong joint venture ni Victor, isang malaking proyektong real estate
na magpapayaman daw sa kanilang lahat. Kailangan ninyong dumalo, sasabihin niya habang nag-aalok ng mamahaling tabako. Ito ang simula ng pagbabago sa ating bayan. Dahil sa sobrang tiwala sa sarili at sa perang inaasahan, ginamit ni Ricardo ang sarili niyang pangalan sa pagpirma ng lahat ng kontrata at down payment para sa mga supplier ng party. Para sa kanya, isa itong paunang puhunan na babawiin niya ng 100 beses. Samantala, sa hotel suite, ang mesa ay puno ng mga dokumento, hindi ng mga pagkain. Kasama ni Victor ang 2 taong magiging kanyang mga sandata. Si Attorney Wijaya isang matalas at walang kinatatakutang abogado na dati ng kliyente ng kanyang kumpanya sa barko, at si Ginoong, Agong isang freelance na auditor na kilala sa kanyang metikulosong pagsusuri ng mga financial records. Narito na ang lahat, Victor, sabi ni Gino. Agong itinuturo ang isang makapal na folder. Ito ang kopya ng lahat ng bank transfer mo sa account ni Mr. Ricardo sa loob ng 5 taon. Ang kabuuang halaga ay umaabot ng halos 35 milyong piso. Kinuha ni Victor ang folder at binuklat. Nakita niya ang mga petsa ang mga halaga, bawat dolyar na ipinadala niya na may kasamang pananabik at pagmamahal. At narito naman dagdag ng auditor, itinuturo ang isa pang folder, ang mga statement ng account ni Ricardo. Malinaw na makikita rito kung paano lumalabas ang pera pagkatapos pumasok ng remittance mo. Malalaking halaga na withdraw sa cash, mga tseke na ipinangbayad sa isang car dealership at mga transfer sa account ng isang kilalang developer ng lupa. Sapat na ba ito, tanong ni Victor tumingin kay Attorney Wijaya. Ngumiti ang abogado. Sobra pa sa sapat. Malinaw na technical malversation at estafa ito. Ngunit kailangan natin ng isang bagay na tatatak sa emosyon ng mga tao. Isang bagay na hindi nila makakalimutan. Iyon ang hudyat. Inilabas ni Victor ang isang maliit na flash drive. Nakuha ko ito mula sa may-ari ng tindahan sa tapat ng bahay. Medyo malabo pero malinaw pa rin. Isinaksak ito ng abogado sa kanyang laptop. Ilang sandali pa isang video ang lumabas sa screen. Itim at puti. Walang tunog. Ngunit ang mga imahe ay sumisigaw. Ang marahas na pagkaladkad ni Imelda kay Catherine, ang pagsipa ni Ricardo sa maleta, ang pagbagsak ng munting sinya sa putik. Nakatayo sa likuran nila si Catherine, tahimik na nanonood. Habang pinapanood niya ang sariling paghihirap, hindi na siya umiyak. Ang mga luha niya ay natuyo na. Ang pumalit dito ay isang malamig na determinasyon. Hinawakan niya ang balikat ni Victor, isang tahimik na mensahe ng suporta at katatagan. I-print ninyo ang bawat bank statement sa malaking tarpaulin, utos ni Victor. Ihanda ninyo ang projector. Sa gabing iyon, ang entablado ng banda ay magiging entablado ng katotohanan. Kinagabihan 2 araw bago ang malaking handaan. Habang abala ang lahat sa nayon, tahimik na bumisita si Victor kay Mang Gregorio. Dala niya ang isang kopya ng video. Guro Gregorio, sabi niya, sa araw ng handaan, hihilingin ko po kayong magsalita bilang saksi. Ngunit alam kong mapanganib iyon para sa inyo. Iginagalang ko po kung tatanggi kayo. Pinanood ng matanda ang video sa maliit na screen ng telepono ni Victor. Ang kanyang mga kamay ay nanginig sa galit at awa. Pagkatapos tumingin siya kay Victor, ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Hindi na ito tungkol sa takot, iho, matigas na sabi ni Mang Gregorio. Tungkulin kong itama ang mali. Sasabihin ko ang lahat ng nakita ko. Gumaan ang loob ni Victor. Ang huling piraso ng kanyang plano ay nailagay na sa lugar. Sa gabi, bago ang handaan, tumayo si Victor sa balkonahe ng hotel. Katabi si Catherine. Sa ibaba ang syudad ay isang dagat ng mga kumikinang na ilaw. Natatakot ka ba, tanong niya sa asawa. Umiling si Catherine. Hinawakan niya ang kamay ni Victor. Noon oo, pero ngayon hindi na. Kasama kita. Isang magandang bestidang kulay asul marino ang nakasabit sa loob ng kwarto
ang damit na isusuot ni Catherine kinabukasan. Isang damit na sumisimbolo sa karagatan, kalmado sa ibabaw, ngunit mayroong hindi mapipigilang lakas sa ilalim. Tiningnan ni Victor ang kanyang asawa na ngayon ay may bagong liwanag sa mga mata. Pinagmasdan niya si Nia na mahimbing na natutulog sa kama ligtas at malusog. Sinapo niya ang kanyang kamao. Ang lambat ay naihabi na. Ang pain ay nakalapag. Ang mga pating ay uhaw na sa dugo at pera. Bukas ng gabi hihilahin na niya ang PC at ang lahat ng may sala ay sabay-sabay na babagsak. Dumating ang araw ng handaan. Simula pa lamang ng umaga ang mansyon ni na Victor ay tila isang malaking pugad ng mga langgam na abala sa paghahanda. Ang malawak na hardin ay napuno ng mga puting tolda na may mga gintong laso. Ang bawat mesa ay may eleganteng palamuti at mga bulaklak na inangkat pa mula sa ibang probinsya. Isang malaking entablado ang itinayo sa gitna kompleto sa mga makukulay na ilaw at isang dambuhalang sound system na handa ng yumanig sa buong nayon. Ang amoy ng lechon, inihaw na lamang dagat at iba't ibang mamahaling pagkain ay naging pabango sa buong paligid, umaakit sa bawat taong dumaraan. Si Imelda, sa kanyang kasakiman, ay nag-utos na huwag isara ang tarangkahan. Hayaan ninyong makita ng lahat kung paano mamuhay ang mga tunay na mayaman, sigaw niya sa mga gwardiya. Hayaan ninyong mainggit sila. Nang magsimulang dumilim, nagsimula na ring dumating ang mga bisita. Mga ordinaryong mamamayan na naakit sa libreng pagkain, mga lokal na opisyal na gustong makisawsaw sa yaman at mga negosyanteng umaasang makakakuha ng pabor mula sa bagong investor ng bayan. At sa gitna ng lahat ng ito, lumabas ang hari at reyna ng gabi. Si Ricardo ay nakasuot ng isang mamahaling barong Tagalog na may burdang kamay, ang kanyang buhok ay makintab sa pomada at isang napakamahal na tabako ang laging nakaipit sa kanyang mga daliri. Bawat hakbang niya ay puno ng kayabangan, binabati ang mga bisita na parang siya ang tunay na may-ari ng lahat. Ngunit walang makakatalo sa kasuotan ni Imelda. Isa siyang naglalakad na aparador ng alahas. Ang kanyang bestida ay kulay pula, kumikinang sa mga sequins. Ang kanyang leeg ay halos hindi na makita dahil sa 3 patong na gintong kwintas. Ang kanyang mga braso ay puno ng mga pulseras na tumutunog sa bawat kumpas ng kanyang kamay. Ang bawat daliri niya ay may singsing na may malalaking bato. Siya ay isang perpektong larawan ng kasakiman at kalaswaan. Kumain kayo, uminom kayo, malakas niyang sabi na para bang isang emperador na nagbibigay ng kautusan. Huwag kayong mahiya. Barya lang ito para sa amin. Regalo ito ng aking butihing pamangkin na si Victor. Samantala, sa isang madilim na sulok ng hardin, malayo sa ingay at liwanag, nakatayo si Victor. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na polo shirt at pantalon. Tahimik siyang nanonood, isang anino, sa gitna ng sarili niyang pagdiriwang. Pinapanood niya si Imelda na tumatawa ng malakas habang ipinapakita ang kanyang bagong hikaw. Pinapanood niya si Ricardo na nagyayabang sa mayor tungkol sa planong pagpapatayo ng isang subdivision. Pinapanood niya ang mga bisita na kumakain ng lahok, walang kamalay-malay, na sila ay mga ekstra lamang sa isang malaking dula-dulaan. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Magpakasaya kayo, bulong niya sa sarili. Ito na ang huling gabi ng inyong kaharian. Nang tumungtong ang 8:00, umakyat si Ricardo sa entablado at kinuha ang mikropono. Magandang gabi sa inyong lahat, sigaw niya, at ang mga bisita ay nagsipalakpakan. Salamat sa inyong pagdalo sa gabing ito. Isang gabing hindi natin malilimutan. Nagpatuloy siya sa pagbibigay ng isang mahabang talumpati tungkol sa kanyang sariling galing, kung paano niya ginabayan si Victor tungo sa tagumpay at kung paano ang kanilang partnership ay magdadala ng kaunlaran sa buong bayan. Sa ilalim ng entablado si Imelda
ay halos maiyak sa pagmamalaki. Pagkatapos ng talumpati, tinawag ni Ricardo si Victor. At ngayon mga kaibigan, narito na ang taong dahilan ng lahat ng ito, ang aking minamahal na pamangkin, Victor. Lahat ng atensyon ay napunta kay Victor habang marahan siyang naglalakad patungo sa entablado. Ang kanyang mukha ay kalmado. Walang emosyon na ipinagkamali ng marami bilang kalungkutan. Kinuha niya ang mikropono mula kay Ricardo. Tumahimik ang lahat, naghihintay sa kanyang sasabihin. Sina Ricardo at Imelda ay tumayo sa kanyang magkabilang gilid, nakangiti ng malapad, handa nang tanggapin ang papuri. Salamat sa inyong lahat. Sa pagdalo panimula ni Victor, ang kanyang boses ay malinaw at matatag, umaalingaw-ngaw sa buong hardin. Ang gabing ito ay tunay na espesyal. Inihanda ko ang handaang ito, hindi lamang para ipagdiwang ang aking pagbabalik. Huminto siya sandali, hinayaang mabitin ang mga salita sa hangin, kundi para salubungin ang tunay na may-ari ng lahat ng karangyaang nakikita ninyo ngayon. Siniko ni Imelda si Ricardo, bumubulong ng may pagmamalaki. Tayo ang tinutukoy niya, humanda ka, mahal. Nagpatuloy si Victor, ang kanyang mga mata ay biglang tumalim at tumutok sa malaking tarangkahan sa dulo ng hardin. Ang aking panauhing pandangal ay kararating lamang. Pakiusap, salubungin natin siya. Itinuro ni Victor ang tarangkahan. Lahat ng mga matang nag-uusisa, nagtataka at naiinggit ay sabay-sabay na napalingon doon. Maging sina Ricardo at Imelda ay napalingon, iniisip kung sinong importanteng politiko o bilyonaryo ang lihim na inimbita ni Victor. Dahan-dahan isang makintab at puting sasakyan, isang bagong-bagong Alphard ang marahang pumasok sa hardin. Ang mga ilaw nito ay tila humahawi sa kadiliman. Ang sasakyan ay mas bago at mas mahal kaysa sa SUV na ipinagmamalaki ni Ricardo. Huminto ito sa mismong harap ng entablado. Isang katahimikan ang bumalot sa paligid. Ang banda ay tumigil sa pagtugtog. Ang mga bulungan ay humina. Ang pinto sa likod ng sasakyan ay automatikong bumukas. Una, isang paa na may suot na eleganteng sapatos na may takong ang lumabas. Sumunod ang laylayan ng isang bestidang kulay asul marino na kumikinang sa ilalim ng mga ilaw ng party. At pagkatapos, ang buong katawan ng babae ay lumitaw. Tumayo siya ng tuwid, ang kanyang postura ay puno ng dignidad. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod, nagpapakita ng kanyang magandang leeg na may suot na isang simpleng kwintas na diamante, isang diamante na mas maliit kaysa sa mga bato ni Imelda, ngunit 1,000 beses na mas maningning. Ang kanyang mukha na dati sunog sa araw at puno ng kalungkutan ngayon ay makinis at nagliliwanag, resulta ng 1 linggong pahinga at pag-aalaga. Ngunit ang pinaka-nagbago sa lahat ay ang kanyang mga mata. Wala na ang takot doon. Ang naroon ay isang kalmadong apoy. Sa kanyang tabi, bumaba rin mula sa sasakyan ang isang batang babae na nakasuot ng magandang puting bestida na parang isang munting anghel. 1 segundo, 2 segundo. Kinusot ni Imelda ang kanyang mga mata, hindi makapaniwala. Pagkatapos, isang pangalan ang kumawala sa kanyang lalamunan, isang pangalan na sinabi niya, hindi bilang isang sigaw, kundi bilang isang basag na bulong ng lagim. Catherine. Ang baso ng champagne na hawak ni Imelda ay nahulog mula sa kanyang nanginginig na kamay at nabasag sa sahig ng entablado. Ang tunog ng nabasag na salamin, ang tanging ingay na bumasag sa nakabibinging katahimikan. Oo, si Catherine nga. Hindi ang Catherine na gusgusin at nagmamakaawa. Hindi ang Catherine na kinaladkad sa putikan. Ito ay si Catherine, ang reyna, na nagbalik upang bawiin ang kanyang trono. Ang katahimikan na bumalot sa hardin ay mas mabigat kaysa sa pinakamalakas na kulog. Ang daan-daang bisita ay tila mga estatwang hindi makagalaw, ang kanilang mga mata ay pabalik-balik na tumitingin mula sa eleganteng babae sa harap ng sasakyan patungo sa nanlalaking mga mata ina Ricardo at Imelda sa entablado.
Si Imelda ang unang nakabawi mula sa pagkabigla. Ang takot sa kanyang muka ay mabilis na napalitan ng isang desperadong galit. Ito ang reaksyon ng isang hayop na nakulong sa isang sulok. Kailangan niyang kontrolin ang sitwasyon. Kailangan niyang ipaglaban ang kasinungalingan hanggang sa huli. Anong ginagawa mo rito? Umalingaw-ngaw ang matinis na sigaw ni Imelda. Sa buong hardin, sinisira ang katahimikan. Itinuro niya ang nanginginig niyang daliri kay Catherine. Walang hiya kang babae ka. Matapos mong takasan ang asawa mo at lustayin ang pera niya, may lakas ka pa ng loob na magpakita rito. Nakaarkila ka pa ng magarang sasakyan para magyabang, lumayas ka. Sumunod naman si Ricardo, sinusubukang bawiin ang kanyang nawawalang kapangyarihan. Tama ang tiyan ninyo, mga gwardiya. Paalisin ang babaeng yan. Huwag ninyong hayaang madungisan ang banal na pagtitipong ito. Ang ilang mga bisita na matagal nang naniwala sa mga tsismis ay nagsimulang magbulungan. Ang kapal ng muka, sabi ng isa. Sabi na nga ba Makati talaga? Sabi naman ng isa pa. Ngunit si Catherine ay hindi natinag. Hindi siya yumuko sa takot tulad ng nasi. Kalmado siyang tumayo roon. Hinawakan ng kamay ni Nia at ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa iisang tao, ang kanyang asawa. Bumaba si Victor mula sa entablado. Ang bawat hakbang niya ay marahan, ngunit may bigat. Naghiwalay ang mga tao upang bigyan siya ng daan. Isang mapanlinlang na ngiti ang sumilay sa labi ni Ricardo. Iniisip na si Victor mismo ang magpapalayas sa taksil na asawa. Ayan Victor, paalisin mo na yan, sigaw ni Imelda. Ipakita mo sa lahat na hindi ka isang tanga. Huminto si Victor sa mismong harap ni Catherine. Tinitigan niya ang magandang mukha ng kanyang asawa. Pagkatapos lumingon siya at tiningnan ang puno ng pagkamuhing mukha ng kanyang tiyo at tiya. Nang walang anumang salita kinuha ni Victor ang kamay ni Catherine. Itinaas niya ito at sa harap ng daan-daang tao, marahan niyang hinalikan ang likod ng palad nito. Isang kilos ng sukdulang, paggalang at pagmamahal. Maligayang pagbabalik, mahal na Reyna. Malakas at malinaw na sabi ni Victor, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa pamamagitan ng lapel microphone na suot pa rin niya. Ang panga ni Imelda ay tila nahulog sa sahig. Ang kanyang mga mata ay halos lumuwa sa kanyang bungo. Victor, anong ginagawa mo? Magnanakaw yan, Makati. Yan, tumahimik ka. Isang malakas na sigaw mula kay Victor ang bumasag sa gabi. Isang sigaw na puno ng 5 taong pagtitiis, 1 taong pagdurusa, at 1 linggong pinigilang galit. Napalundag sa gulat si Imelda at napatakip sa kanyang bibig. Maging ang mga bisita sa likuran ay napaatras. Humarap si Victor sa mga tao, hawak pa rin ang kamay ni Catherine, mga ginoo at ginang mga kapitbahay. Sa loob ng 1 taon narinig ninyo ang kwentong, ang aking asawa ay isang masamang babae na tumakas at nagnakaw. At naniwala kayo sa kanila. Tumingin siya sa kanyang tiyo at tiya. Naniwala kayo nang hindi man lang nagtatanong sa kanya. Huminga siya ng malalim. Ngayong gabi ako, si Victor Palma ay nagsasabing lahat ng yon ay isang malaking kasinunggalingan. Ang aking asawa ay hindi nagtaksil. Ang aking asawa ay hindi nagnakaw kahit 1 sentimo. Sa katunayan, siya ang tunay na biktima rito. Sinungaling. Ginamitan ka ng gayuma niyan, Victor. Desperadong sigaw ni Imelda. Sinusubukang baliktarin ang sitwasyon. Huwag kayong maniwala sa kanya. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Victor. Gayuma. Sige tiya, dahil mahilig kayong magsinungaling. Mag-usap tayo sa wikang pinakagusto ninyo, pera at ebidensya. Sumenya si Victor sa direksyon ng Alphard. Bumukas ang pinto sa harap at 2 lalaking naka-Amerikana ang bumaba sina Attorney Wijaya at Ginoo Agum. Mabilis silang lumapit bitbit ang kanilang mga briefcase. Ipinakikilala ko, sabi ni Victor, ang aking abogado,
si Attorney Wijaya, at ang aking financial auditor, si G. Agong. Nang marinig ang salitang auditor, ang kulay ng mukha ni Ricardo ay nagbago mula sa pula ng galit patungo sa puti ng isang bangkay. Nagsimulang manginig ang kanyang mga binti. Alam niya kung ano ang ibig sabihin yon. Tiyo-tiya, sabi ni Victor, ang kanyang boses ay bumaba, naging malamig at nakakakilabot. Akala ba ninyo tanga ako? Akala ba ninyo sa 5 taon ko sa laot, hindi ko itinala ang bawat dolyar na ipinadala ko? Kinuha ni Victor ang isang malaking tarpaulin mula sa kamay ni Attorney Wijaya at iwinagayway ito. Ito ay isang pinalaking kopya ng kanyang bank statement. Ang kabuuang perang ipinadala ko sa account ni Ginoong Ricardo Palma ay 35 milyong piso. Ipinagkatiwala ko ang perang iyan para sa aking mag-ina, sabi niya, at pagkatapos ay tumingin kay Catherine. Ngunit ang aking asawa ay hindi nakatanggap. Kahit 1 piso, zero. Sa halip, sila ng anak ko ay kumain ng tira-tira at tumira sa isang kulungan ng manok. Isang malakas na bulungan ng pagkabigla ang maririnig mula sa mga tao. Itinuro ni Victor ang bagong SUV ni Ricardo at ang mga alahas ni Imelda. Kung ganoon saan napunta ang 35 milyon. Ang sagot ay nasa harap ninyo. Ang sasakyang yan, ang mga gintong yan, ang sobrang renobasyon ng bahay na ito. Lahat iyan ay binili gamit ang perang para dapat sa aking mag-ina. Gawa-gawa mo lang, yan sigaw pa rin ni Imelda, kahit na ang kanyang boses ay nanginginig na sa takot. Kung ganon, tiya, sabi ni Victor, tingnan natin ang susunod na ebidensya. Sumenya siya sa sound booth. Ang malaking LED screen sa likod ng entablado na kanina'y nagpapakita ng masasayang larawan ay biglang nag-itim. Pagkatapos isang video ang nagsimulang umandar. Ang video mula sa CCTV, namatay ang lahat ng bulungan. Ang tanging maririnig ay ang basag na paghinga ng mga tao habang pinapanood nila ang tahimik, ngunit malinaw na katibayan ng kalupitan. Nakita nila ang pagkaladkad kay Catherine sa ulan. Nakita nila ang pagsipa sa maleta. At ang pinakamasaklap sa lahat, nakita nila ang pagtabig sa umiiyak at may sakit na si Nia. Isang matinding galit ang sumabog mula sa mga manonod. Ang mga panunukso kanina ay napalitan ng mga sigaw ng pagkamuhi. Mga demonyo, sigaw ng isang kapitbahay. Walang puso. Bata yan, sinaktan ninyo, sigaw ng isa pa. Si Imelda, sa sobrang taranta, ay sinubukang takpan ng screen gamit ang kanyang katawan, ngunit huli na ang lahat. Edited. Yan kasinungalingan lahat yan. Humahagulgol niyang sigaw. Sa gitna ng kaguluhan, muling kinuha ni Victor ang atensyon ng lahat. Kung hindi pa sapat yan, sabi niya, ipakita natin ang mga titulo. Binuksan ni Attorney Wijaya ang kanyang briefcase at inilabas ang mga original na dokumento. Itinaas niya ang Certificate of Title ng 2 ektaryang lupang sakahan at ang official receipt/Certificate of Registration ng SUV. Lahat ng ari-ariang ito ay binili gamit ang pera mula sa account ni Gino. Victor Palma, malakas na anunsyo ng abogado. Ngunit basahin ninyo kung kaninong pangalan ang nakasulat dito bilang may-ari, Ricardo Palma at Imelda Palma. Iyon na ang huling dagok. Nagsimulang maghagis ng mga plastik na baso at pagkain ng mga tao patungo sa entablado. Napaluhod si Ricardo, tuluyan nang nawalan ng lakas. Ang kanyang mundo ng kayabangan ay gumuho sa isang iglap. Sa gitna ng kaguluhan, si Imelda ay tila nawala sa sarili. Puno ng galit, sinugod niya si Catherine. Ikaw ang may kasalanan ng lahat ng ito. Bruha ka. Sinubukan niyang sabunutan at sirain ang magandang bestida ni Catherine. Ngunit bago pa man dumapo ang kanyang mga kuko, isang malakas na kamay ang humarang sa kanya. Hinawi ni Victor ang kamay ng kanyang tiyahin. Sa sobrang lakas ng kanyang pagtulak, nawalan ng balanse si Imelda.
at bumagsak ng malakas sa sahig ng entablado, gumulong na parang isang basahan sa gitna ng mga nabasag na baso at natapong pagkain. Sa pagbagsak niya, ang mga may-ari ng catering sound system at tent rental na kanina patahimik na nanonood ay sabay-sabay na sumugod sa entablado. "Bayaran ninyo kami," sigaw ng may-ari ng catering. Iwinawagayway ang kontratang pirmado ni Ricardo. Sinunggaling manloloko. Ang magarang party ay naging isang magulong korte. Ang mga hukom ay ang galit na taumbayan. At ang mga akusado ay nalulunod na sa sarili nilang kasakiman. Ang eksena sa entablado ay naging isang ganap na kaguluhan. Napalibutan sina Ricardo at Imelda ng mga galit na supplier. Bawat isa ay iwinawagayway ang mga hindi pa bayad na resibo at kontrata. Ang dating hari at reyna ng gabi ngayon ay parang mga basang sisiw nanginginig sa takot at kahihiyan. "Wala kaming pera," humahagulgol na sabi ni Imelda habang sinusubukang tumayo. Nasa kanya ang pera. Nasa maleta ni Victor. Isang malamig na tawa ang narinig mula kay Victor na ngayon ay nakatayo sa tabi ni Catherine, protektado mula sa kaguluhan. "Anong maleta, tiya?" "Ang 50 milyon na sinasabi ko." Tumingin siya sa kanila. Ang kanyang mga mata ay walang bahid ng awa. "Walang 50 milyon. Iyon ay isang pain. Isang pain para lumabas kayo sa lungga ninyo, para ipagmalaki ang ninakaw ninyo, at para makita ng buong mundo ang tunay ninyong mga mukha." Ang huling pag-asa sa mga mata ni Imelda ay namatay. Isang nakakakilabot na iyak ang kumawala sa kanya, iyak ng isang taong nawalan ng lahat. Ang mga guwardiya na kanina'y sumusunod sa utos ni Ricardo, ngayon ay tumulong na sa mga supplier na hawakan ng mag-asawa. Ngunit bago pa man sila tuluyang makaladkad, humarap si Victor sa kanila sa huling pagkakataon. "Tiyo, tiya," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit may bigat ng isang hatol. "Binibigyan ko kayo ng 10 minuto." "Para saan, Victor?" nanginginig na tanong ni Ricardo. 10 minuto para lisanin ang pamamahay ko. Walang dadalhin, kundi ang mga damit na suot ninyo," sabi ni Victor. Itinuro niya ang sasakyan, ang mga gintong alahas na nakakalat sa sahig at ang buong bahay. Lahat ng iyan ay kumpiskado bilang kabayaran sa 35 milyong ninakaw ninyo. "Hindi maaari. Kami ang nagpalaki sa iyo," sigaw ni Ricardo. "At hinayaan ninyong magutom at muntik nang mamatay ang sarili kong anak." Matigas na sagot ni Victor. "Tapos na ang oras ninyo. Umalis na kayo ngayon o hahayaan kong ang mga taumbayan ang magkaladkad sa inyo palabas, tulad ng ginawa ninyo sa asawa ko." Hindi na niya kailangan pang ulitin ang kanyang sinabi. Ang mga kapitbahay na puno ng galit at pagkamuhi ay nagsimulang humakbang palapit. Ang kanilang mga kamao ay nakakakuyom. Sa gitna ng mga sigaw na magnanakaw at walang puso, walang nagawa sina Ricardo at Imelda kundi ang magpatangay palabas. Kinaladkad sila, hindi ng mga pulis, kundi ng mga ordinaryong taong kanilang niloko at minata. Ang kanilang marangyang kasuotan ay nagusot at nadumihan. Ang kanilang paglalakad palabas ng tarangkahan ay isang walk of shame, isang prosesyon ng kahihiyan na nasaksihan ng buong nayon. Sa mismong lugar kung saan nila sinipa ang maleta ni Catherine, 1 taon na ang nakalipas, doon din sila itinulak palabas sa kalsada. Ang malaking tarangkahang bakal ay isinara. Nang malakas ang tunog nito, ay tila isang hatol na pinal. Ngunit hindi pa doon natapos ang kanilang pagdurusa. Sa labas ng tarangkahan, naghihintay ang mga pinagkakautangan nila. Hinablot ng may-ari ng catering ang kwelyo ni Ricardo. "Saan ang bayad namin?" sigaw nito. "Wala na kaming pera." "Parang awa ninyo na nagmamakaawang," sabi ni Ricardo. "Wala kaming pakialam. Kung hindi kayo makakabayad sa presinto, tayo mag-uusap." Ang dating kagalang-galang na mag-asawa ay kinaladkad palayo sa madilim na kalye, patungo sa isang kinabukasang sila mismo ang lumikha, isang kinabukasang walang yaman, walang respeto at walang tahanan. Sa loob ng bakuran,
dahan-dahang humupa ang kaguluhan. Ang mga bisita ay unti-unti nang umalis, nag-iiwan ng mga bulungan ng awa para kay Catherine at pagkamuhi para sa mag-asawang Palma. Hinarap ni Victor ang mga natirang tao kasama na si Mang Gregorio. Patawarin ninyo ako kung ang isang dapat sana'y masayang pagtitipon ay naging isang korte, sabi ni Victor. Ngunit ito lamang ang paraan para maibalik ang dignidad ng aking pamilya. Lumapit si Mang Gregorio at tinapik siya sa balikat. Ginawa mo ang tama, iho. Kami ang dapat humingi ng tawad dahil nagpadala kami sa kasinungalingan. Ang gabi ay natapos. Ang mga tolda, mga ilaw at mga tirang pagkain ay naiwan na parang mga abo ng isang malaking sunog. Sa gitna ng lahat ng yon, sa harap ng malaking bahay na ngayon ay tunay nang sa kanila nakatayo ang tatlong tao, si Victor, si Catherine at si Nia. Pumasok sila sa loob. Ang bahay ay malaki at malamig, puno ng mga alaala ng kasakiman. Ngunit sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, isang tunay na ilaw ang umilaw sa loob nito. Hindi sila kumain sa malaking hapagkainan. Sa halip sa maliit na kusina, nagluto si Catherine ng simpleng sinangag at pritong itlog. Umupo silang tatlo sa isang maliit na mesa magkakasama. Ang pagkain ay simple, ngunit para kay Victor, iyon ang pinakamasarap na handaan sa buong mundo. Papa, sabi ni Nia habang kumakain, dito na po ba tayo titira magpakailanman? Ngumiti si Victor at hinawakan ang kamay ni Catherine. Oo, anak, dito na tayo. At hindi na ako aalis. Tumingin siya sa kanyang asawa. Ang mga sugat ay malalim pa at ang paghilom ay mangangailangan ng panahon. Ngunit habang tinitingnan niya ang liwanag sa mga mata ni Catherine at naririnig ang halakhak ng kanyang anak, alam ni Victor na ang pinakamatinding bagyo ay lumipas na. Maaring gumuho ang isang bahay na gawa sa kasinungalingan. Ngunit ang isang tahanang itinayo sa katotohanan, pinatibay ng pagsubok at pinagtibay ng pagmamahal, iyon ay mananatiling nakatayo magpakailanman. Ang bukang liwayway ay nagsisimula pa lamang para sa pamilya Palma at sa pagkakataong ito, wala nang anumang dilim ang makakatalo sa kanilang liwanag.